we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you came. We'll be blessed because you came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to seek your face, to gather in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your mercy. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy.
We give you glory. We give you honor. We give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before you, Lord. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa't ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Maraming salamat po, Sister Janet, sa inyong mga makalangit na awitin. At nawa po ay napapurihan at napangiti natin ang ating minamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating minamahal na si Sister Janet. At ngayon naman po, katulad din po ng dati, bigyan po natin ng parangal at papangiti po natin ang ating minamahal na Panginoon sa ating po mga testimony. Yung pong mga gustong mag-testimony para po mapangiti natin si Lord. Ay, Sister Norma po, good evening. Magandang gabi po and Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Purihin ng Diyos dahil magkakasama na naman po tayo. Ito na napakabito ng Panginoon sapagkat naririto tayo. Parang kaya kitang abutin eh. Oh. Ang mga kagalakan at ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon ay hindi po nagkukulang. Sabi ko nga sa umaga, paggising pa lang, ay ando na yung buhay at kalakasan. At yung magdamag na pagpapahinga, yung gabay
at patnubay sa kapuspusan po ng banal na espiritu ay nakatulog ng mahimbing. Minsan nga po 6:30 ata ang pinakamaaga kong gising. Minsan 7 o'clock na, nakahiga pa ako. Sinisikatan na ako ng araw sa higaan. Pero tunay na ang kagalakan po ay hindi nawawala. At yun, pagbangon, siyempre, magpuri ka, magpasalamat ka sa Panginoon dahil panibagong buhay at kalakasan na naman. At ang isa pa nga po, itong mga nagdaang ito, yung mga biyaya, hindi po nawawala. Abot-abot. Hindi pa nakakarating yung isa, meron na namang nag-aabot. Napakabuti ng Diyos dahil hindi po tayo pinababayaan. Sabi ko nga, hindi na kailangan tayo ay maghanda o magluto dahil yun lang pong mga bigay-bigay ay busog na. Napakabuti po talaga. At yan, ito pong itong bagong taong ito, ay sabi ko nga noon, wala pa akong New Year's resolution. Dahil kung mag-New Year's resolution ako, tapos mga ilang araw lang, hindi ko naman natupad. Kaya ang akin pong resolution, araw-araw, kung ano yung nalalaman kong makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, yun po ang aking ginagawa. Kaya wag pong ma-open ang mga kapatiran, yung pong New Year's resolution sa akin ay wala na po. Hindi na. Dahil nung mga nakaraan, nung kabataan ko, meron ako niyan. Pero hindi ko naman natutupad. Nagkakasala lang po ako dahil sabi ko, ganito, ganyan ang gagawin ko. Hindi ko naman nagagawa. Niluloko ko yung sarili ko. Kaya ngayon, araw-araw na lang. Kung ano yung alam kong makabubuti, una, sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, sa ating kapwa. Yun po ang ginagawa ko. At tunay na yung kagalakan ay hindi po nawawala. Sabi ko nga, noon, sabi ng iba, mahirap daw ang maraming anak. Totoo po yun kung maliliit pa. Dahil ang hirap mag-alaga, lalo kung wala ka namang pagkukunan. Sabi nga, isang kahig, isang tuka. Anong ipakakain mo? Katulad sa nangyari sa buhay namin na ang nangapit bahay, yung tatay hindi na nagbalik. Napakahirap. Pero purihin ng Diyos dahil nakaraos po. At ngayon, lahat po ng mga anak kong yun, nasa mabuti silang kalagayan. Pinagpala ng Panginoon Diyos. Dahil una sa lahat yun nga, huwag kang makalilimot. Sabi ko, sa kabila ng inabot nating mga problema o kahirapan, ang mahalaga ay nakikilala natin ang Panginoon. At yan ang tunay na kagalakan kong nangyayari hanggang sa ngayon. Sabi nga, yung pag-aaral ng mga bata, yung mga kids, maliit pa lang, inulat mo na sila na merong Diyos na makapangyarihan. Kaya itong mga apo ko dito, dahil sila ang pinakabata, may nag-opening prayer, may closing prayer, at pagkain, hindi po pwedeng hindi sila magpapasalamat, mananalangin. Kung baga mamput, pautal-utal pa o hindi pa diretso, pero nakikita po ng Panginoon Diyos ang laman ng kanilang puso. Ang problema lang po, mahiyain. Kahit na alam, ayaw magsalita. Kasi nga, nakakulong lang sa bahay. Wala namang nakakalaro kung sino-sino. Sila lang magkapatid. At saka yung mga apo ko na may mga pamilya na rin naman. Mga dalaga na. Sila na lang tatlong maliliit. At kaya yan po ang talagang hindi namin pinababayaan. Yun, matuto sila ang manalangin, magpuri sa Panginoon. Sapagkat yan lang naman po ang maipapamana natin na hindi maaagaw ng kahit kasino. Yung pagpupuri, pasalamat sa Diyos. Kaya marami pa po, marami pa. Pero bibigyan ko ng pagkakataon yung ating mga kapatid. At yun nga, sabi ko, never forget to pray. Always give thanks and pray to the Lord. Purihin ng Diyos. Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Happy New Year, Pastor and the family. We love you. Maraming salamat, Sister Norma, sa inyong mga inspiring na patotoo. At nakakatsak po ako talaga po si Lord ay nabalhati at napangiti po natin sa inyong napakagandang inspiring na patotoo po natin. Ako nga po, tuwan-tuwa, lugod na lugod po ako.
Yan at ngayon naman po, para po sa iba po naman na magpapatutuo pa ng mga kabutihang ginawa sa kanila ni Lord noong mga nakaraang taon at gagawin pa ulit sa this coming year. Ako po Ay, yung muna. brother ko nga pala, si brother Wing, yung si Mr. po, yung si brother Doming. Good evening, brother. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at tunay ngang tulad na sinabi ni Mrs. na tayo naman ay pinagpapala. Lahat na sinabi niya, totoo, at wala na akong sasabihin kundi magpasalamat na rin at yung ating kalusugan ay naririto tayo. Tumataba nga dahil naka-quarantine, kumbaga sa baboy, pinapakain tulog na lang. Kaya sa akin, mababaw lang kaligayahan ko. Basta kain 3 beses maghapon, okay na. Gusto ko man gumala, bawal. Is muna hanggang sa talagang ipagkaloob ng kalayaan natin na nagkukulong. Dahil ang senior ay talagang hinihigpitan dito sa aming lugar. Salamat po. Buto na lang kayo lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat, brother Dom, sa inyong napakagandang patutuo at nakakatsak po tayo na yung po mga senior na kagaya natin, this year po, pawawalan na rin tayo. Pawawalan po tayo. Stay at home tayo palagi. At ngayon po, yung po ating yung po ating iba pa na mga sister and brother na ihahayag po ang mga kabutihan ni Lord sa kanila. Malaya po tayo na magpatutuo po ngayon para po sa ikalululahati at mapangiti po natin ang ating minamahal. Ako po, Brother Ray, mag-share lang po. Ayan. Welcome po, sister. Kahapon po, in-announce na dito sa Qatar, nagkaroon po kasi ng summit meeting. So, napag-agree po na nagkasundo na po ang Saudi, UAE, Qatar. So, open ulit ang, tinanggal na po yung blockade. In-announce na po kahapon na okay na po muli. So, pwede na magkaroon ng airspace between Qatar, UAE, and Saudi po. So, medyo good news po sa lahat ng mga empleyado yon dahil napakadami po na apektуhan ng blockade na to. So, kahapon po in-announce to. So, parang malaking po to, parang milestone po sa Qatar kasi natanggal nga po yung blockade na sa amin. So, yung Saudi, makaka-entry na rin po ang Saudi ang Qatar sa Saudi, ganun din po sa UAE. So yung air ticket, yung embargo, yung cargo shipping, bababa na po ang presyo. Kasi nga po nagkaroon ng limit ng 3 taon po nung naiuwi namin yung mga bata, doon po nag-umpisa yung blockade. So natanggal na po siya kahapon announced. So blessing din po sa bawat mga tao sa Middle East kasi natanggal na po yung kanilang blockade, yung pag-aaway ng mga bansa na magkakatabi na to. Even yung France daw po nag-okay na din sa Qatar. Kasi nagkaroon po ng konting issue dahil dun sa pinugutan na ulo na teacher. Pero ngayon ay okay na din daw po. So, papasalamat po kami kasi kahit paano tuloy-tuloy pa rin po yung proyekto dito sa Qatar. Tsaka yung mga pamilya na nawalay, katulad po namin, pwede na rin po kaming mag-apply ng visa. Kahapon po daw po na-announce. Kaya lang yung hotel quarantine, hindi pa po tinatanggal. So, nag-aantay pa rin po ang bawat isa sa amin nung announcement. So yun na lamang po. Kaya nag-share po ako kasi good news po talaga yun sa amin. Mataas na po kasi yung ticket dati. Nakakamura po kami pagka Philippine Airlines. Siguro mga 25 to 30,000 pesos pwede ka nang makauwi ng Pinas. Simula nagka-blockade, nagmahal po yung ticket. So praying po kami na bumaba ulit yung ticket kasi natanggal na yung blockade. So yun lamang po.
Maraming salamat, sister. Welcome po yung good news na yan. Sana po magtuloy-tuloy na po yung mga ganyang balita po na para po sa mabubuti po ng lahat. Salamat po kay Lord sa mga good news na yan. Oo, kahit po sa ibang mga kababayan natin na na-stuck sa Pinas, pwede na ho silang bumalik sa Middle East kasi natanggal na yung blockade. And praying for opportunity nga po. Kasi nga nagkabati-bati na po yung magkakatabing bansa. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang balita na yan. Magtuloy-tuloy na po sana yan. Good news po. At ngayon naman po, yung pong mga iba po na gusto pong magparangal at magpangiti kay Lord, ay yung po ating mga testimony. Sister Ellie, good evening po. Happy New Year. Wala talagang libre sa'yo, Brother Ray. Lahat, Matinig ko na nakikita. ang boses mo, sister. Happy na naman ako. Oo nga eh. Salamat sa Panginoon. Ako rin ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob. Both physical and spiritual na kalakasan. Salamat din sa Panginoon dahil nung Monday ay nag-announce yung pinagtatrabaho ni Justin sa office nila na magsaswabbing sila lahat ng mga empleyado. At pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil negative yung result sa swab test ni Justin, pero may malungkot din dahil may kasama siyang nag-positive. Ayun, nag-aalala tuloy ako, parang nararamdaman ko, parang masama yung pakiramdam ko, yung nararamdaman ko na ganun. Kasi nga, siyempre, kasama si Justin sa isang cubicle lang yung, sa isang office, magkakasama sila, but isa yung nag-positive. Parang andun yung kaba, pero andun pa rin yung lagi kong ipinag-pray sa Panginoon na hindi magbago yung negative swab ni Justin. At nagkaroon naman daw dapat daw pauuwiin sila lahat para yung parang i-separate yata daw sila lahat. But sinabi daw ng boss nila na negative naman daw yung the rest, kailangan nilang pumasok. Kaya ngayon, tuloy-tuloy na pumapasok si Justin. At ang tanging hiling ko lang na kasama pa rin sa panalangin na yung protection ng Panginoon para kay Justin. At pinasasalamatan ko rin ng Panginoon dahil nung New Year, kasama namin si Brother Celso dito sa bahay, nakauwi siya. At pinasasalamatan ko ang Panginoon bagat andun na uli siya sa barko ngayon. Pero andun pa rin yung kalakasan na pinagkakaloob. Ngayon hindi sila nakasali dahil nagbiyahe. Kaya hindi sila nakasali dahil nasa laot sila ngayon, wala silang signal. But patuloy akong nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat dahil bagamat tayo ay ganito lang, nasa Zoom tayo, pero andun yung kalakasan at nagkakalob ng Panginoon na nagkikita-kita tayo kahit sila, yung mga malalayo, sila Sister Norma, sila Sister Ria, sila Celine, nakikita natin parang in person, parang personal na rin natin nakikita kasi andyan nakakapag-usap tayo harap-harapan. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa na pag nakikita mo kasi na nandyan kayo lahat, ay andun yung kalakasan na nadarama namin na nakakakita na nandyan kayo present sa gawain. Yun po, salamat sa Panginoon at patuloy lang na panalangin para kay Justin na kasi yung kasama niya nga nag-positive. Yun po, sa Panginoon po pa rin po yung kapurihan ng lahat. Salamat po. Tunay nga po, God is good all the time po para po sa atin lahat. At ngayon naman po, Sister Helen, good evening. Baka po meron kayong patotoo para kay Lord. Amen po. May pagpapasalamat. Ay, nakamute mo to, be? Naka-unmute. Sige. Patuloy po, pinupuri ko, pinasasalamatan ng Panginoon kasi si Tia po na tapos niya yung first semester sa second sem sa kabila ng pandemic. Natapos po niya at nakapag-enroll na po rin siya sa second sem. Kaya purihin ang Panginoon kasi minsan nga sasabihin ko yan, huwag ka muna mag-aral. Kasi nga, pinansyal. Pero namimilit talaga siyang mag-aral. Purihin ang Panginoon kasi na-enroll ko naman po siya. Yun po. Tapos po, pasalamat sa Panginoon sa mga panalangin po natin, ni Pastor, nating lahat. Kasi sa Monday po yata, na po si Philip yung i-quarantine na po sa hotel.
dire-diretso na po yun. Kaya salamat po sa Panginoon. Yun po, napakabuti po ang Diyos. Yan lang po, salamat sa Panginoon. Maraming salamat, sister, sa mga good news na yan para po sa atin. Talagang po napakabait ni Lord sa atin lahat. Basta po magtitiwala lang po tayo. Po. Salamat sa Lord. Maraming salamat po. At, Uy, sister. Sister Elaine Paras po. Good evening. Happy New Year. Happy New Year po. Actually, katatawag lang po nung agent sa akin. By next week daw po, pwede na daw yata akong umalis. Alis ulit. Kasi open na ulit ang international flight, sabi nga ni Ate Ria. Ayun. Sana magtuloy-tuloy na kasi interview pa daw po sa embassy. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon tsaka sa PCCI sa gaway po nila tsaka sa pagdarasal po ng Panginoon. Maraming salamat din po sa kalakasan. At sa bagong taon po, maraming blessing po na dumating sa pamilya. Maraming salamat po. Yun lang po. Congratulations. Tuloy-tuloy Po na ipagkakaroon po ni Lord. Basta maniwala lang po tayo. Maraming salamat, sister. Ay, Sister Abadiki, andyan ka pala. Good evening, sister. Cheche. Hindi ka anta na. Oo. Nakamute ako eh. Ay, Happy New Year, sister. Hi, Che. Hi, Jessie. Andiyan si Jessie. Oo, ayun si Brother Jesse. Evening po. Good evening. Day off po ni Jess, kaya nandito po. Totoo daw, Che. Testimony po, Sister Che. Mga blessing po ni Lord. Para Opo, po Pasto. Magandang gabi po lahat, para po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat at kagalingan po sa sakit na yun nga po dahil nga po nung ano po, narinig niyo po ba kasi nawawala po yung connection po namin eh. Okay. Yun nga po, nung after po nung Pasko po, medyo sumama po yung pakaramdam ko. Sobrang sakit po ng ulo kaya hindi po ako nakapag-join dun sa Christmas party po ng mga youth. Pero nagpapasalamat pa rin po kasi yung mga encouragement po na sinisend, lalo na po yung sa monita ko po na si Mean, talagang nakakabuhay ng dugo yung message niya about po dun. Kasi meron po kasi kaming monita na yung magme-message, yung bali hindi po siya true gift po na as in present po na ibibigay talaga, kundi true message lang po yun po, nakaka-inganyo po. Tapos nung pinanood ko po yung nangyari po nung Christmas party po, nakakatawa po, parang nakakamiss po kasi nga di po nakapag-join. Nagpapasalamat po kasi po sa lagi niya pong pag-iingat po kay Jess, sa pagpasok niya po, kahit po gabi na po nakaka-uwi. Doon po yung palaging pag-iingat at na na po yung po niya, yung yung nakapag-adjust na rin po kahit papano, kahit na po mahirap at nung unang linggo po talaga nagka-ano pa po yung nagka-allergy pa po yung rashes pa po yung mga balat niya at tutulong din po ng Panginoon sa tuwing po ng mga kagipitan ay dumadating po na biyaya mula sa Panginoon. Yun lamang po, sa Diyos lang po ang papuri. Salamat po. Maraming salamat, sister, sa inyong napakagandang patotoo. Thank you very much and Happy New Year. At ngayon naman po, yung pong ating minamahal si Sister Ligaya Policar po. Good evening, sister. Nakamute siya. Nakamute ata. Naku, wala. Sound best po, sister. Nakamute po kayo, Sister Ligaya. Nakamute eh.
Sir Ligaya, nakamute po kayo. I-on nyo yung mic mo, Sister Ligaya. Mamaya lalabasan man. Ayan na naman. Pasensya na kayo. At may lumalabas na humaharang dito sa ano. Ha? Humaharang. Pasensya na. Nagluloko tong aking tablet. May humaharang. Pag ginanoon mo, nawawala. Oh. O yan. O nawala na naman. Nawawala. Okay na, Sister Ligaya. O wag Okay na lang na, ano. mag-testimony ka na. Sister Joy, naririnig po namin kayo. Yung video lang ang hindi nagalaw po. Ako ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na sa kabila ng mga, ayan, wala na naman. Ano ba to? Nagluluko to eh. Ben, halika. Hindi na naman ano. Ben! Na hindi na ano, nawawala naman, namamatay. Dito ka nga muna sa ko. Nakikita ko din. Ay, naku, makita ka. Dito ko dito. Dito ka. Ay, naku, hindi na natapos. Pag nakita mo na dumidilim, pindutin mo na ganun. Ano, bisin ko na agad? Pag nakita ka doon, pag may dumidilim, Inaharap. Dumidilim na natapos yung aking pagpapatuto. Ako ay talagang nagpapaloob sa akin. Sa kabila ng ako'y wala ng kasambahay, nakakaya ko namang gawin ang mga dapat kong gawin. Kahit na masakit ang tuhod ko, ay papasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng lakas para magampanan ko yung aking gagawin. Yun na lang po. Maraming salamat, sister, sa inyong napakagandang patutuo. Tunay nga po, mahal tayo ni Lord sapagkat mga senior citizen na tayo. At ngayon naman po, Sister Janet po, nakita ko siya uli. Baka po meron tayong testimony dyan, sister. Maingay si baby. Yan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan at katapatan hindi lang sa buhay ko, hindi sa buong pamilya. Dahil simula nung pagdating sa trabaho, simula nung magsimula ang pandemic, last year pa. Hindi naman kami nawala ng, ibaga hindi kami tinahinto na magtrabaho, tuloy-tuloy. Kaya yung chances talaga na makakuha ka ng sakit ng virus andon dahil ang daming tao, ganyan. Dahil kung sa amin, daing branches na affected, daming nagpa-positive. Pero salamat sa Panginoon dahil dito sa amin, sa branch namin dito, wala po. Pero sa ibang mga katabi namin branches, marami. Kaya inaano sa amin na every month, pinapaswara. Salamat sa Lord dahil sa amin po wala naman. At ganoon din, hindi lang sa amin, kundi sa buong pamilya po namin, wala naman po. At ngayon, kahit mas yung kalusugan, mas parang naging healthy. Kasi noon yung mga bata, madaling iubo, nakakasakit, pero ngayon mas tumaba pa sila dahil nakakulong lang sila sa bahay. Imaga yung protection ni Lord na sa aming mga umaalis, tumalabas ang doon lagi. Kaya purihin ng Panginoon dahil intact pa rin yung family. Nasa loob nga lang, hindi po nawawala yung makapaglingkod pa rin sa Panginoon.
Salamat sa Lord. Talaga nga po, mahal ni Lord yung mga matatapat sa Kanya. Hindi niya pinababayaan po. Laging may Tunay po. At ngayon naman po, yung ating pong minamahal na kapatid, si Sister Linda po. Sister Linda. Yung full of blessing. Kayang ilagay ang camera. Mamaya, lalagay na naman yung video. Oo, ayan na naman. Oh. Hindi ko na nga, huwag mo nang alisin. Sister Linda, nakamute ko po. Kanya nagluloko nga yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y napupuri. Nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa gabi nito. Salamat. At nandito na naman tayo. Nagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon Diyos. At salamat din po sa teknolohiya na ginagamit ng Panginoon Diyos na kahit na malayo yung aming mga anak, nagkikita-kita po kami sa Zoom. Kagaya nung New Year, hindi hadlang yung pandemic. Masaya yung New Year namin dahil marami kaming games. Yung mga bata, parang hindi naman naramdaman na wala yung mga magulang nila, masaya sila. Lalo na yung taon-taon na pagpasabog ni lolo nila ng barya. Masaya yun kasi nag-aagawa ng barya. Tapos nagpalaro pa si Joshua ng pera o bayong. Pera o bayong. Ang nanalo doon si Pastor. Ang laki ng napanalunan niya kaya. Kasi ang taga, pinag-iisipan talaga kung pera o bayong. Balato! Kung ang pinalalaki niya ng pinalalaki ang mapanalunan bago nagdesisyon eh. Kaya nakakatuwa din, nakakasama namin yung mga anak namin. Salamat din sa Panginoon Diyos na patuloy na pag-iingat sa bawat isa, lalo na po sa aming mga apo. Salamat sa Panginoon Diyos sa kagalingan na pinagkaloob niya kay Alex. Kasi nagkaroon ng ubo at sipon tong batang to. Dati nang may allergy to. Kaya nung dinala namin sa doktor, salamat sa Panginoon Diyos, salamat sa mga gamot na ginamit yung maging instrumento para gumaling si Alex. Magaling na ngayon si Alex. Kaya binabalik ko yung papuri at pasalamat sa Panginoon Diyos. Yun lamang. Amen. Maraming salamat, sister, sa iyong napakagandang patutuo. Puro blessing, sister. Napakaganda. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga blessings na binibigay po sa atin. Maraming salamat po. Ay, kung wala na po, bisiro ko si Pastor nga pala. Pastor Jun, magandang gabi po. Baka po meron tayong sasabihin. Sasama ko na. Una po, ay humihingi ako ng dispensa na hindi ako nakadalo ng nakaraang Hercules. At ako nang dating, hindi ko po maiwanan yung aking ginagawa dahil sa baka mawala yung mga gamit. Kailangan talaga tapusin. Opo. Kaya ako nahuli. Kaya pasensya at ko hindi nakasama sa ating fellowship. At lubos-lubos aking pasasalamat sa Panginoon. Ang aming po na nandito sa bahay gumaling na sa kanyang ubo at saka sipon na may kasama pong sinak. At salamat sa Panginoon na siya po ay pinagaling ng Panginoon at ngayon ay medyo masigla. Matindi kumpleto. Hindi pa kumpleto dahil ilang araw pa lamang, 3 araw pa lamang siya antibiotics. Kaya sa Friday, kami ay babalik ulit dun sa doktor para tingnan kung wala na po yung plema sa kanya. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon at sa lahat ng mga
pagkilos ng Diyos sa buhay ng sa atin, sa kanyang protection, ano? Sa kabila po ng katindi ng variant na ito na galing sa UK na masyadong nakakahawa. Kaya nawa ay huwag pumasok sa ating bansa para hindi po madagdagan yung bilang ng mga nagkakasakit. Kaya dalangin natin yung mga Sige nga. pumapasok sa sa ibang bansa na maging mahigpit yung ating airport. Isitara mo Tanggap pinto. po ng Pilipino na galing po sa ibang bansa para maiwasan po itong tinatawag nilang variant na nagsimula po sa UK at din po sa South Africa. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayong gabi, mga special assignment ng mga good angels. Binigyan sila ng mga special na assignment. Specific na areas. Ang mga anghel, ang mga mabubuting anghel para bantayan, ingatan, proteksyonan ang mga bagay na kanila pong ginagampanan o yung mga areas na kung saan sila binigyan ng assignment ng Diyos. So, nung nakaraan ay isa-isa po natin ito. Ngayon naman po ay pag-aralan natin ang mga mabubuting anghel kung ano po ang ginagawa nila para naman po sa Diyos. No? Ano po ba ang assignment nila para sa Diyos? What have good angels done for God? No? Ano po yung ginagawa nila para sa Diyos? Unang-una, siyempre, ang sambahin ang Diyos. They worship the person of God. Yan po ay matatagpuan natin sa 2 Chronicles 18:18. At ganoon din po sa Psalms 29, verse 1 and 2. No? Sa Psalms 103, verse 20 hanggang 21. At ganoon din po sa 148 ng Psalms, verse 1. Isaiah 6:3. Daniel 7:10. Daniel 7:10. At sa pahayag po, 5, pahayag 5, 11 at hanggang 12. They worship the Lord intimately. They worship the person of God. So, sa dami po ng mga talatang yan na ating pong pagbulay-bulayan mamaya, no? Pagkatapos po ng ating pag-aaral, kung gusto nyo reviewin yan, ay makikita po natin na ang isang espesyal na assignment po ng Diyos. They were created by God, katulad po natin, no? Nilalang tayo ng Diyos para siya po ay sambahin. Yan po yung pangunahing layunin ng Diyos kung bakit niya nilalang itong mga anghel na ito. Maging tayo po, no? Na mga pinili ng Diyos. Yan po yung pinakalayunin niya. Kaya siya po ay mapanibuguin, no? Siloso yung Diyos natin. At ayaw niya na mayroon tayong ibang sinasamba
na anumang bagay na kaagaw ng Diyos sa buhay po natin ay Diyos-Diyosan po yan. No? Hindi lamang ang mga inanyuan, na mga bato, mga kahoy, o bakal, anumang bagay na maging kaagaw ng Diyos sa buhay natin ay Diyos-Diyosan. At gusto ng Panginoon na siya lamang ang sasambahin katulad ng ginagawa po ng mga anghel. So ano po ang mga ginagawa nitong mga anghel na ito maliban sa pagsamba sa Diyos? They observe the people of God. No? Ang mga tao po ng Diyos ay kanila pong ino-observe. At ang text po natin ay Luke chapter 12 verse 8 and 9. They observe the people of God. Sa paano paraan po nila tayo inoobserbahan, minamatyagan sa ating pong pagsaksi, no? In our witness, sa ating pagsaksi, sa ating patutuo, katulad po ng ginagawa natin ngayon, no? Ang mga anghel po sa langit ay natutuwa. No? Hindi lamang natin napapangiti ang Diyos, pati yung mga anghel na nag-observe sa atin kung paano po tayo magpuri sa Panginoon, magpatutuo, no? Ay ino-obserbahan niyo po tayo. So, they observe the people of God and they're witnessing testimony at ang submission, no? 1 Corinthians 4:9, meet natin. Pagsunod natin, no? Pag-submit, pag-obey. 1 Timothy 5:21. At maging sa ating pong mag-aaral ng salita ng Diyos ay inoobserbahan po tayo ng mga anghel. Kung tayo ba ay talagang sa ating mga puso na tayo ay tunay na nagbubulay-bulay na kanyang mga salita. Maging sa mga nagpipreach, no? Yung mga ginagamit ng Panginoon para magpahayag ng kanyang mga salita. They observe. Kasi yan po yung kanilang mga tungkulin. Ano pa? They inquire into the prophetical plan of God. No? Nagtatanong po sila sa mga plan po ng Diyos na sa mga pula ng Diyos. Lahat po ng mga plano ng Diyos, sila po ay nagtatanong. They inquire the prophetical plan of God. Yan po ay makikita sa Daniel chapter 12, verse 6. No? They inquire into the prophetical plan of God. No? Nagtatanong sila, no, sa Diyos. Kaya tayo po ay kailangan magtanong din. No? Tanungin natin ang Panginoon, bakit pinayagan niya na mangyari itong COVID-19 na hanggang ngayon ay nagpapahirap sa buong mundo. No? Lalo na sa napakaraming mga namatay dahil po sa epidemyang ito, sa pandemyang ito na sumasalanta. Kaya, they inquire into the prophetical plan of God. They rejoice in the work of God, the works of God. Nagpupuri sila sa lahat ng mga gawa po ng Diyos. Lalo na sa kanyang mga creations. Ano? Marami pong nilikha ang Diyos sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw. At doon sa ika-7 araw, siya po ay nagpahinga at nakita niya na napakabuti lahat. Wala pong masama na nilikha ang Diyos.
No? Tandaan po natin. Lahat po ay mabuti. So the angels rejoice in the works of God. Lalo na po yung gawa ng Diyos sa pagliligtas sa tao. His work in redemption. Yan po ay makikita natin sa 1 Timothy 3:16 at sa Revelation 5:9. They rejoice in the works of God. Hindi lamang po yan na sila po ay nagagalak at nagpupuri. They perform the will of God. No? Ginagampanan po nila ang kalooban po ng Panginoon. Genesis 10:10 hanggang 11. At ganoon din po sa Genesis 28:12. At sa Lumang Tipan po, sa Bagong Tipan, sa Luke chapter 1:26 and 27. Nakikita po natin yan. Ano pa ang ginagawa po ng anghel para sa Diyos? Naghang. Amen, amen. Medyo meron tayong konting advertisement, may interruption. So, kung titingnan po natin in the Old Testament days, parang ang Diyos ay malupit. Pero in the New Testament, nakita po natin kung gaano kalaki ang biyaya at habag ng Diyos. Yung kanyang kahabagan ay kita natin. Una, ang pagtubos ni Kristo sa sangkatauhan. Kanan. Yan ay dahil sa biyaya. So, nakikita natin ang mga anghel po sa puot po ng Diyos. So yan po yung mga special assignments ng mga angels para sa Diyos. Para sa Diyos. Ngayon naman, ano naman ang ginagawa nitong mga mabubuting anghel na ito para sa atin, sa mga. Kung dala niyo po yung nais ko kayong anyayahan po sa Hebrew 1:14. Po ng Hebreo 1:14. Sabi po riyan, ano nga ang mga anghel? Kung gayon, sila ay mga espiritong naglilingkod at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Naglilingkod. Espiritong tagapaglingkod na sinugo upang paglingkuran ang mga mananampalataya o ang mga magsisipagmana ng kaya meron po silang special na assignment para sa bawat
Meron silang tungkulin sa bawat isa sa atin. Kung maalaala po natin, nung mahulog sa pagkakasala si Adan at Eva, dahil sila po ay kumain ng ipinagbabawal na puno na nakakakilala sa masama at mabuti. Nalaala po natin, pinalaya sila sa Harden ng Eden. Na pinalaya sila ng Diyos sa Harden ng Eden. At nung sila pinabantayan po ang halaman ng mga makikita po natin yan chapter 3, 24. Para hindi na balik si Adan at Eva at wala nang ulit. Kaya merong banta. Yung halamanan ng pagkatapos po na sa kasalanan ng unang mga magulang natin. So yan po ang ginampanan na ang anghel pagkatapos na ang tao po ay mahulog sa pagkakasala. Ang talagang pangunahing tula na para walang inuman na makakapasok doon. No? Walang inuman na makakapasok doon sa halaman at wala nang kakain doon sa bunga ng puno na nagbibigay buhay. The tree of life and the living forever in their sinful and fallen state. Kaya yan po yung isang tungkulin ng anghel para sa isang mananampalataya. Yung bantayan ang isang bagay para ilayo tayo at mahulog tayo sa pagkakasala. Kaya lang kung minsan, yung conviction ay natatalo. No? Yung mga paalaala ay natatalo. Dahil ang kaaway natin ay hindi natutulog. Ano? Patuloy siyang gumagawa ng kaparaanan para tayo ay ibagsak. So, yan po ang unang assignment ng mga good angels para sa mga mananampalataya. Pangalawa, they also fellowship. No? Nagfi-fellowship sila. Nakikisalo. No? Nakikisalo sila. With Abraham and Sarah, naalala po natin yan. Nung pinangakuan ng Diyos si Abraham at si Sarah na ang sabi ng anghel, sa sunod na taon, sa pagbabalik ko ay may anak ka na. Pinakain sila ni Abraham, nakisalo sila Abraham sa mga anghel. At nung sabihin ng anghel na sa sunod na taon, sa pagbabalik ko ay meron ka ng anak, natawa si Sarah. Hindi siya makapaniwala. Ngayon pa anyang laos na ako. No? Matanda na kami. Ay ngayon pa kami magkakaanak. Pero hindi sila binigo ng Diyos. No? At ang anghel po ang nagsabi nito sa kanila. No? Nagkaroon sila ng fellowship. Then, makikita po natin yan sa Genesis 18. Verse 1 up to 16, yung kasaysayang yan. Sa anghel na
nakipag-fellowship kay Abraham at saka kay Sarah. At they also ministering, no? Nag-minister sila kay Jacob. Noong si Jacob ay umalis po sa Canaan's land, sa lupa na pinangako ng Diyos, sa kanyang bayan, sa Genesis 20, verse 12 to 19. At ganun din sa kanyang pagbabalik, no? Yung dinaya niya yung kanyang kapatid. Kaya lumaya siya, no? Nagtago siya ng mahabang panahon. Kaya nung magbalik siya sa land of Canaan, ay sinalubong siya ng mga anghel, no? Sa Genesis 32 verse 1. So, the angel ministered to Jacob. He fellowshiped to Abraham and Sarah. And they protect. Ito yung protection, no? Lalo na sa banta po ng karamdaman sa buhay ng kanyang mga anak. Tingnan po natin ang sinasabi po sa Psalms 34 verse 7. At ganoon din sa Psalms 91:11. Makikita po natin diyan ang proteksyon ng Diyos para sa kanyang mga anak. At ginagampanan po yan ng mga anghel sa marami pong mga pagkakataon sa buhay po ng kanyang mga anak. Ay makikita natin na ginagamit po ng Diyos ang mga anghel para protectionan po tayo. Naalala ko po yung testimony ni Billy Graham, no? The great evangelist. Meron po siyang kaibigan na si John Patton. Isa pong misyonaryo sa New Guinea, no? Sa New Guinea. Sa Hebrides Island. Ito po yung pinaka-thrilling story ever. Sapagkat ito pong pamilya po ni Patton, no, na isang missionary. Ay nagmi-mission po sila sa isang lugar dito po sa New Guinea na ang mga tao po dito ay mga mamamatay tao, mga headhunter. Ito pong mga tao dito sa New Guinea. At doon sila dinala ng Diyos para magmisyon. At isang gabi, nilusob po sila nung mga tribong ito na mamatay tao. No? Pinalibutan po yung headquarter ng mga missionary. At may dala po silang mga sulo para sunugin, no? Yung missionary headquarter. At nung sila po ay palapit na ng palapit doon po sa headquarter ng mga missionary ito, ay nagulat po sila sapagkat may mga malalaking tao na nandoon po sa pintuan, na nakabantay palibot sa tahanan po, doon sa headquarter mismo. Yun po yung testimony. Nakapalibot na ang tabak ay kay lalaki na nag-aapoy. No, nagulat po itong mga headhunter na ito. Kaya sila po ay umalis. No, tumalikod sila, makita po nila na may mga taong nakapalibot. Pero ang tao lamang po doon ay ang mag-asawang Patton na misyonaryo at ang kanilang anak. No? Sila lang ang tao doon. Kaya makalipas po ang ilang taon,
May mga headhunter po, lalo na yung pinaka-chief ng headhunter, ay nakakilala sa Panginoon, na-convert itong headhunter na ito. At tinanong po ni Patton, naalaala ni Patton ang pangyayari at tinanong niya itong headhunter na ito, bakit hindi nila tinuloy yung kanilang balak na sunugin ang headquarter ng mga missionary? At ang sabi po, that this is a true life story, no? At ang sabi po ng chief ng mga headhunter, ang lalaki ng mga taong nakapalibot sa inyong tahanan. No? Kaya hindi sila tumuloy, no? Natakot sila. Kaya napatunayan po ng misyonaryong pamilya po ng mga Patton na ang mga anghel ay nagpo-protect po sa mga mananampalataya. Naalala ko po, nung maliit pa yan si Rialyn, no? Naka-andador po yan si Rialyn at kami po ay nangungupahan sa second floor ng isang bahay. At may hagdanan po na mataas. Pagkatapos, semento po yung babagsakan. Yung pinaka-flooring ng hagdanan ay semento. At alam niyo po, habang si Sister Linda ay may ginagawa, hindi niya napansin na si Rialyn, naka-andador, ay lumusot po doon sa harang. No? Pinatagilid yung andador. Kaya nakalusot. Tuloy-tuloy po yun sa hagdanan. Tuloy-tuloy sa hagdanan. At nahulog po si Rialyn doon sa hagdanan na napakataas, siguro mga 12 baitang. At nagulat po kami na kahit galos ay hindi po nasaktan. No? Siguro ang edad po ay mga 8 months. Oo. At bigla po may nakapasok na kapitbahay, doon lang nalaman na nahulog pala. At ako po ay naniwala na ang anghel de la guardia ang siyang nag-ingat sa bata. Kaya makikita po natin yung protection ng mga anghel. Yan po ang isang assignment ng anghel para sa mga mananampalataya. Protectionan tayo. Lalo na po sa banta ng karamdaman, sa banta ng panganib, sa panahon po natin ngayon. Maging sa mga takot, sa mga alalahanin, mga pangamba kung anong mangyayari kung tayo ay mahawa sa karamdaman. Pero salamat na meron pong special assignment ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa ay iniingatan ng Diyos sa pamagitan po ng mga anghel. Kaya dapat nating pasalamatan ng Diyos sa lahat po ng ginagawa niya sa ating buhay. So makikita po natin, hindi lamang ang mga missionary, kundi ang bawat mananampalataya. So, pambihirang kasaysayan yung ating pong natunghayan ngayong gabi. Na kung ang anak ng Diyos ay patuloy na maging tapat sa Kanya, iingatan ng Panginoon. No? At ang mga anghel na yan, ang siyang gagamitin ng Diyos para tayo ay bantayan, ingatan, at ilayo sa anumang uri ng mga panganib.
Kaya kung ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, kung ang Diyos natin ay nakatira sa pinakamataas na lugar, ang langit, at siya ang Diyos at tagapagligtas natin, ano ang dapat nating ipangamba? Di ba? Ano ang dapat nating ikakatakot? Meron tayong Diyos, meron tayong anghel, nagpoprotekta sa atin. Ano ang magiging laban ng karamdaman sa buhay ng kanyang mga anak? Kaya dapat tayong magpuri at magpapasalamat sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang ating kinakaharap. May vaccine man o wala. Kung buo ang ating pagtitiwala na tayo po ay ingatan ng Panginoon. Pero tandaan natin, iingatan tayo ng Diyos kung mag-iingat din tayo. Mahirap din yung expect ka ng pag-iingat ng Panginoon pero ikaw naman ay hindi nag-iingat. Iingatan tayo ng Panginoon kung tayo po ay nag-iingat din. Kaya salamat sa mga katotohanan ito na ating pong natunghayang ngayong gabi. Na mga anghel pala ay nagpoprotekta sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya panghawakan natin ang mga pangakong ito ng Diyos. No? So, ang mga anghel po ay hindi lamang nag-protect sa mga mananampalataya. He also protect Lot. No? Naalaala natin si Lot sa mga Sodomites, mga taga Sodom and Gomorrah. No? Sa 2 Kings, sa Genesis 19, 10 and 11. Ganun din ang protection niya kay Elisha from the Syrians in 2 Kings chapter 6, verse 15 and 17. And they also comfort. No? Nagko-comfort din sila. Nalala natin sa panahon po ni Elijah, ni Elias, Propeta Elias, sa 1 King 19:5. No? Ganun din ang mga karanasan ni Paul sa Acts 27, 23, and 24. Yung protection at ganun din ang comfort. They also deliver. No? They deliver, Acts 5:19. Inilalayo tayo sa mga masama at sa mabibigat na mga mapanganib. They minister to believer at the moment of death. No? Nagmi-minister din sila sa mga mananampalataya sa panahon po ng kamatayan. Luke 16:22. Yun po yung pag-comfort. Hindi lamang ang banal na espiritu. Tinutulungan din ng mga anghel para tayo po ay i-comfort at i-minister. Kaya purihin ang Panginoon sa mga katotohanan ito, mga kapatid, na merong anghel at meron silang mga special assignment sa bawat isa sa atin. Kaya napakasarap na meron tayong Diyos, meron tayong mga anghel na naka-assign sa atin. Kaya ano pa ang ating dapat ipangamba? Kundi ang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay. Diyos pong magpala sa kanyang mga salita na ating pong tinanggap ngayon.
So, dadako tayo sa ating mga prayer concern. Okay. Kung tayo po ay may mga prayer, ano nyo lamang po ang inyong microphone. Si Alex. Okay. Pastor. Yung ubo at sipon po, Pastor, ako. May ubo at sipon, panalangin po. Ubo at Talingan. sipon. Opo. Pastor, protection din kay Ano pa? Justin. Protection kay Justin. Maging si Ivan, nagte-training po, Pastor. Para makabalik na uli siya doon sa barko. Pastor, Okay. prayer request po sa buong pamilya, sa mga anak ko, apo ko, manugang. Protection po ng Panginoon. Yung At pamilya. ganoon din po, Pastor, sa aking manugang na si Harold Kabiling, dapat po, 10 po silang tinawagan. Nga lang po, nagkaroon po ng COVID variant. Kaya po, prayer po na, opo, yung nagkaroon po tayo ng COVID variant, kaya po hindi po na sila matutuloy ngayong January. At nawa po yun po, matawagan na rin po sila. Yun po. Thank you po, Pastor. So, anyone else? Ang gagawin po natin sa Thompson, no? Sabay tayong mananalangin, mga kapatid. Opo. Thompson Pido. Sabay-sabay tayo, and then i-close tayo. I-close ko kayo sa prayer. Itaas din natin sa prayer ang kumpletong kagalingan ng Diyos para kay Alex, yung anak ni Rielin, para sa kanyang ubo at sipon. At ano pa? O yung bagong variant na hindi makapasok sa Pilipinas, ano? Opo, parang hindi makapasok. Kasi pag nakapasok ito, tuloy-tuloy po yan. Itong buwan ng Enero, magugulat tayo sa dami po na magkakasakit pagka nakapasok yan. Pero hindi siya deadly. Hindi siya deadly daw. Yan po yung ano. Hindi siya deadly na katulad po nung dati. Nakakahawa lang siya pero hindi siya deadly. Yan po yung variant. So yung mga nag-a-apply na kanilang mga work, pag-apply natin. Si Philip na i-quarantine para sa kanyang work. At nawa, ang tuloy-tuloy na ito para siya po ay makasampa sa barko. At yung mga nagtitraining, nagtitraining. Ito lahat yung pag-iingat ng Panginoon. So, sabay-sabay po tayong manalangin, mga kapatid. No? Pwede po natin i-unmute yung ating pong mga mikropono para sabay-sabay tayong manalangin. May boses man wala. Sige, let's pray.
Hallelujah. Magsimula po tayo sa panalangin. Yes, Lord. Kung pagpapakumpara nyo sa kanyang bagong privilege na binigay mo sa taas ng biyaya una sa lahat ng aming bansa. Lord, we pray na warrant na ito. Hindi po sa aming bansa. Dalangin ko, Panginoon, ang tao kung nasa airport, ang mga pray namin na magkaroon po na proteksyonan nyo ilayo sa mga proteksyon para kaya dahil na araw-araw. Nakatungkol Elaine, anak ni Rially. kanila trabaho. Papasalamat normal lang natin ang ko Panginoon, kalingan mo mula tuloy na pag-iingat, pag-iyok mo ang lahat ng mga gawain Panginoon ng trabaho ng inyong mga anak. Kami na ang Diyos namin. patuloy lakas na nagmumula sa iyo. Ganun din ang turuan kami. Patuloy kami maging tapat. Sa iyo at wala sa iyo at tuwang tayo sa iyo. Diyos. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami muli na tayo po at nagkumpay na salo-salo po kami sa iyong mga salita. Salamat sa bawat patutuo, Panginoon, na amin pong narinig na naging daan ng inspirasyon at kalakasan po mga spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na nangangalaga sa amin. Diyos na nagpoprotekta sa amin. At kung mag-ibig po ng tulong ng mga anghel naka-assign para sa iyong mga anak, ay pinasasalamatan din namin. Kaya, O Diyos, purihin ka sa lahat ng panahon. Purihin ang iyong banal na pangalan. O Diyos, na ang tooban mo sa buhay bawat isa sa amin.
Lord, salamat sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng pag-iingat, at sa lahat, Panginoon, ng mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob para sa inyong mga. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong patuloy na katapatan ay mahahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapababa kami, O Diyos, banal na harapan, at kinikita namin na ikaw ang Diyos na pangyarihan sa lahat. Diyos na magbibigay sa amin ng sapat na lakas at inspirasyon na maglingkod kami ng tapat sa iyo. Kaya pagpalain mo ang buong iglesia, ang buong Pinagkakaloob Church, Panginoon. At bless us, Lord, lalo na Diyos, ang mga pamilya, Panginoon, na nangangailangan ng inyong bigyan. Salamat po lahat sa biyaya, Panginoon. At salamat sa iyong proteksyon sa bawat pamilya. Sa inyo, ang pinakamataas na puri, kalwalatian, kapangyarihan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yan. Magandang gabi po sa lahat. Lapit po tayo sa camera. Kunan ko lang po kayo ng photo. Saglit lamang po. Yan. Glory to His name. Amen. Yan po. Saglit lamang po. Okay. Salamat, Jess. At pick mo ngayon. Yan. 1, 2, 3. Smile po tayo. Yan. Gandang gabi po. Gandang gabi po sa lahat. Salamat po. Magandang gabi sa lahat. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams. Bye-bye. Good night. Bye. Thank you. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Jessie, Che, good night. Sister Joy. Elaine, see you soon, Elaine. Sister. Bye-bye. Yan. Brother Doming, magandang gabi po, Sister Norma.